Yo, what's up? What's up, mga pare? Uy, lumabo ah. Ayun oh! Parang may tsura ako pag malabo, no? Yo, what's up mga pare ko? Kamusta? Welcome back sa aking YouTube channel. Alam nyo na, nandito na naman tayo para manggata sa video ng iba. Syempre, alam nyo na, wala naman tayo ibang gagawin pa kundi ang mamirata, di ba? Mamirata, di tayo mag-iisip ng mga bagong content. Puta, papahirapan pa natin sarili natin. Lahat na tayo, sabay-sabay na tayo magnao ng video, di ba? Syempre, kamusta? Welcome back sa aking YouTube channel. Kung di ka pa nakasubscribe, subscribe ka para updated ka sa mga ilalabas kong pirata, di ba? Syempre, gusto kong pasalamatan kayo palagi sa mga supporters ko, mga subscribers, sponsors. Maraming salamat. Yan, Distinctive Clothing kay Madam Alex Liaga. Shoutout sa iyo, Madam. Yan, no? Sinner, di ba? Napakasimple lang, ang liit lang ng asan ba? Panlag talaga eh. Ang liit lang ng design niya pero napakaangas, no? Solid. Maraming salamat, Madam Alex Liagas, sa walang sawang pagsuporta. 7-4 Clothing kay Kuya Ethan Domingue Martinez. Maraming salamat, Kuya Ethan. Skin Goddess kay Madam Freya. Maraming salamat, Madam Freya, sa pag-aalaga ng skin ko. Thank you po palagi. Siyempre, Shinwear kay Kuya Mabag Tingla at sa aking pinakamalupit na inaanak na si Shin Rojan aka Bosyo ng Mundo. Siyempre, nandyan din ang Crown Manila. Itong suot ko, underrated Crown Manila. Maraming salamat Kuya Nico Manning sa mga solid na cup. Thank you po palagi. Yun, Egocentric kay Papa Joseph Aday. Maraming salamat Papa Joseph sa mga solid na Egocentric shirt. Thank you. Okay. Di na natin patatagalin to, no? Ang gagatasan natin ay si Kuya Loons. Ito yung review nila sa battle namin ni Saint Ice. Pero, gaya ng dati, ang papanoorin ko lang, bibigyan ko lang ng reaction dito ay yung mga gusto ko lang marinig yung mga sasabihin ni Kuya Loons doon sa mga ginawa ko rito. Hindi na naman ako mababago yan kung wala na rin naman akong kung talo o panalo. Basta ako gusto ko lang mapanood yung mga sa rounds ko lang, no? Natin pa natagalin, let's go! Okay, ready ka na ba? Simulan na natin to. Jonas versus Saint Ice. Crown Manila flip top here at nanalo ng coin to si Saint Ice. Reaction video na ng reaction video pa ng reaction video. Hindi nga ba una? Si Jonas, tignan 2 minuto. Dapat, pakinggan natin to. Isa boy, 20-25 seconds, side 14, unang banat. Jonas. Yo. Pagpasensyaan nyo na, hindi quality yung boses ko. Pero laban pa rin, game! Four warning signs you are a witch. This is why your birthday Game, isn't puta random. pasok. There are Ads 12 witch archetypes and no Nga pala sa mga nagsasabing bakit di ako nagpi-premium. Nasanay lang din talaga ako na dito na siya panoorin, rektang pag-upload dito sa dito na siya panoorin agad. May mga may mga ads at hindi pa ako nakakapag-try ng premium. Pero hayaan nyo, sige magta-try ako mag-premium. Aaralin ko kung paano, hindi ko pa kasi di kasi ako makalkal masyado sa Pero yun, para sa inyo, sige. Magpi-premium ako, papaturo ako kung paano ba nun. Siya si Ice Rocks na hindi sumikat kasi supot at OA. Tas nag-comeback bilang Saint Ice na bugok mag-wordplay. Kung sa Ice Rocks at sa Saint Ice hindi ka naging okay, baka kailangan mo na talaga Ice for sale. Sinayang mo yung dati mong pangalan, di ka ba nang hihinayang pre? Alam mo bang nung Ice Rocks ka pa lang tol, wala na kaming pake. Nagpalit ka pa ng rat name. Ang galing nun. Misdirection no? Hindi, tsaka sinimulan niya ng 4-bar setup na parang untypical, hindi typical kay Jonas dahil syempre komedyante siya, di ba? Seryoso yung unang banat niya, tapos naka 4-bar setup, tapos yung ender, comedy, yung Ice for Sale, di ba? Tira mo, ulitin natin. Seryoso yung Sayang no, kung nabuo ko lang, kung nakalimutan ko kasi yung sunod na linya. Kung gusto mo talagang bumenta Ice, dapat for sale. Tangina, sayang yun eh. Nakalimutan ko yung lines na yun eh. Setup, tapos yung ender, comedy, yung Ice for Sale. Di ba?
Tira mo, ulitin natin. Seryoso yung ano niya, panimula niya eh. Sinayang mo yung dati mong pangalan, di ka ba nang hihinay? Kung sa Ice Rocks at sa Saint Ice, hindi tumikat. Kasi supot at OA. Tas nag-comeback bilang Saint Ice na bugok mag-wordplay. Kung sa Ice Rocks at sa Saint Ice, hindi ka naging okay. 3 bars. Baka kailangan mo na talaga ice for sale. Spinalo up. Sinayang mo yung dati mong pangalan, di ka ba nang hihinayang pre? Alam mo bang nung Ice Rocks ka pa lang tol, wala na kaming pake. Galing doon. Nagpalit ka pa ng rap gusto ko siya. Nag-iisip ka ba? Parang nahabol niya kasi yung Ice for Sale medyo hindi nag-landing. Hindi lumanding, kaya sinundan niya agad. Ang ganda nito, kumbaga, kung ano man yung... Hindi ko kilala si TPC Tama ba? TPC, hindi ko siya kilala. Pero, pangalawang beses ko na napanood to. Ito ngayon, pangalawang beses ko na napanood. Hindi ko siya kilala. Nung unang panood ko na ito, mas nakatutok ako sa kanya kasi tangina, ang galing niyang magbigay ng opinion. Talagang puta, alam mo yun, sabi ko nga putang inan to. Sobrang alam mo yung commentator talaga yung dating niya para sa akin. Shoutout kay TPC puta. Nung unang pinanood ko to, bale ito pangalawa na to. Pangalawang ko na to. Tas eto ngayon kasi gusto kong tutukan talaga. Nung unang panood ko kasi yung yung bagay yung sasabihin nila eh. Ito ngayon yung tututukan ko talaga. Props kay shoutout pala kay TPC. Naging reception ng tao doon, bawing-bawi agad. Bawi agad. Kaya gustong-gusto ko ito yung misdirection niya dito. Galing, no? Sinayang mo yung dati mong pangalan, di ka ba nang hihinayang pre? Alam mo bang nung Ice Rocks ka pa lang tol, wala na kaming pake. Nagpalit ka pa ng rap name? Nag-iisip ka ba? Hindi ka na nga sumikat sa dati, nagpalit ka pa. Putang ina. Kaya ang tangi ko mga advice. Tangina ba't kasi, minsan mga ganun ako eh, kailangan ko talaga siyang sundan eh. Bagay hindi ako kontento dun sa na yun, kailangan ko siyang sundan. Para sa katulad mo, itigil mo na lang Ice, di ka talaga para sa ganito. Ako madaling na-recognize kasi mas nice ako sa'yo. Kaya kahit anong ice mo pa dyan, Ice, panis ka sa ice ko. Ice. Ano? Gasgas na ba yung ice? Pwes gagasgasin ko ng gagasgasin niya at hindi ako mapapagod. Normal na ginagawa yan sa ice kapag kinakayod. Eto, tinapat nyo sa akin, marami pa ritong mas better. Puta, magmumukha tong tube ice na sinalang nyo sa blender. Teka. Puro ice yung nagamit. Si Kailos, ang ina mo, ha? Puro ice na sinalang nyo sa blender. Teka. Puro ice yung nagamit, malamang magalit na naman to. Kesyo, wala na ba kayong ibang maisip? Paulit-ulit na lang po. Pangangalay? Pangangalay? Paulit-ulit na ginagawa, mga anggulo. Eto. Una talaga mga na to eh. Gamot, di ba? Puta, nagpipredict ka ng kapredict-predict? Hayop ang lupit mo. O sige, pag nagbanggit ka rin tungkol sa akin ha, magagalit ako sa'yo. Kasi nung laban nila ni Tardy, pinredict niya, puro ice daw yung sasabihin. Gago ka ba, pre? Anong gusto mo, Saint Ice? Mag-wordplay kami sa'yo tungkol sa kape? Ang inang to, ang pangit mo kalaban. Hindi pwedeng banggitin yung pangalan. Ano yun? Gusto mo sapakan tapos bawal kang tamaan? Tangina, okay lang mag-predict, pero wag yung masyadong halatado. Kulang na lang sabihin mo sa tao, hulaan ko, gusto mo akong matalo. Yung technique ni Pistolero, Brad, wag mo nang gawin. Hindi yan tatalab sa mga tulad kong praning. Bukod pa dyan, hindi yan pamantayan ng galing. Panay hula ka sa rounds, tang ina, Madam Auring. Ganda na. Hula sa round. Sige. Yung ano, Kung talagang magaling ka, hulaan mo nasa isip ko ngayon. Ito, naalala ko to. Ito yung mga gusto kong reaction ni Kay Luns eh. Talagang, kinilig talaga ako dyan. Talagang punang inan to ah. Hulaan mo nasa isip ko ngayon. Tama ka pare. Yan talaga nasa isip ko eh. Wala kang sinabi. Wow. Galing nun, boy. Diba? Napamura, diba? Talagang, di ba?
Ang ina mo, nag-isip ka rin, Jonas. Parang... Mga kapare. Yan talaga nasa isip ko eh. Wala kang sinabi. Oh, putang ina, galing nun, boy. Trivia ko lang din. Alam nyo ba, nung binuo ko yun nga, yung sa, na ano kung magaling mag-predict si Saint Ice. Kaya nag-isip ako ng isang, at tsambang naisip ko yan na parang putang ina. Kailangan makagawa ako ng setup na tungkol dun sa panghuhula. Kailangan makaisip ako ano bang pwede kong gawin. Tas yan, hanggang sa naisip ko yan na pwede ako mag-setup dito na pagsasalitain ko siya. So pag di siya nagsalita, saktong wala siyang sinabi kasi hindi siya nagsalita. Tsaka yung wala siyang binatbat, wala siyang sinabi. Putang ina nung naano ko yan. Pero kinakabahan ako niyan dahil pag nagsalita siya, hindi ganun kalakas yung setup ko doon. Pag nagsalita siya, mas okay talaga sa akin yung hindi siya nagsalita. Doon ako na na putang ina mo, sakto. Yun yung ano ko doon. Kasi kung napansin nyo, tumakbo sa panghuhula yung rounds ko eh. Tumakbo doon sa nagpipredict ng lines, yung kay Madam Auring, tas hanggang sa dumating sa point na pinahulaan ko sa kanya kung ano yung laman ng nasa isip ko. Kasi hindi siya nagsalita. Saktong dun pa di siya nagsalita. Yun yung ano ko dun. Isa rin yung sa mga, para sa akin isa yung sa mga lagi kong ginagawa. Kung mapapansin nyo madalas, hindi talaga ako maarte sa angle. Minsan 2 or 3 lang angle ko sa isang round. Turing. Ganda na. Hula sa round. Sige. Yung ano, Kung talagang magaling ka, hulaan mo na sa isip ko ngayon. Tama ka, pare. Yan talaga nasa isip ko eh. Wala kang sinabi. Oh, putang ina, galing nun, boy. Tang ina, ang talinong setup nun. Trap yun. Di ba? Ang isang bobong katulad ko ay nasabihan ng matalinong mag-setup. Di ba? Tang ina yung mga reaction ni Kaylon sa talagang puta para sa akin to. Shit. Ang ina talagang kinikinig to the bone, di ba? Boy. Tang ina, ang talinong setup nun. Trap yun. yung hindi Diner niya hindi eh. nag-respond. Oo, No? kasi alam niyang hindi ka pwede magsalita dahil round niya eh. Puta, tinrap niya eh. Sige nga, salita ka. Yun nga, wala kang sinabi. Putang inang galing nun. Galing talaga. Di ba? Magaling talaga. Kailang kasi yung wala kayong ano sa tangang tulad ko eh. Di ba? Yun nga, wala kang sinabi. Putang inang galing nun. Alam niyo bang kahit talo ako dito, puta no napanood kong ganun yung reaction ni Kuya Luns. Ganun niya na-appreciate yung lines ko na yan, puta. Para sa akin, puta, malaking bagay yun. Sobrang putang inahari ng tugma yun, puta, pinakamalupit na battle rapper sa Pilipinas. Hindi ala sa Pilipinas, puta na kahit sa ibang bansa kaya niyang sumabay. Tapos puta may ganong ano sa akin siguro. Puta, di ba puta, para nadagdagan na naman yung kabubuhan ko nito. Tactical na bars na pwede mong mailagay na pangnakaw ng crowd tsaka pangnakaw ng attention ng judge. Na pag nilagay mo siya, ano talaga eh, papakinggan nila yung mga susunod mo na nasasabihin eh. Pero medyo risky siya, no? Kasi paano kung medyo tarantado yung karap mo nagsalita, di ba? Hindi, kaya nga, Ayun, magandang tanong yun. Kung nagsalita si Saint Ice doon, may isa pa akong, depende sa sasabihin niya. Depende yun kung ano yung isasagot niya. Meron ako nakasetup doon. Kung ano yung sasabihin niya. Pero mas yun nga, yung pinakaano ko talaga dyan ay yung wag siyang magsalita. Pero kasi, alam ko talaga si Saint Ice, di talaga nagsasalita eh. Di siya sumasagot sa ano eh. Bawat senaryo, may plan B ka. Si Jonas, pagkakakilala ko kay Jonas, may plan B yan. Na kung sakali magsalita to si Saint Ice, meron din siyang sasabihin. Na pang ano doon. Na pang ano. Pero ang feeling ko, ang gusto niya talagang favorable outcome is hindi magsalita. Ito, kasi ang ganda nung setup niya doon. Pero just in case na magsalita to, alam ko naman na handa rin siya. Yeah, pagkakakilala ko kay Jonas, syempre, total performer. Pati kung paano mag-isip ng
kung paano mag-isip yung batang yan. Bobo yan, pero minsan tumachamba yan ng mga ano niya, ha? Pero bobo yan. Very tactical ang pag-iisip pag battle rap kasi, no? Kumbaga, every scenario po, dapat isipan mo rin kung sakali. Oo, dahil anything can happen eh. Pwede kang mag-choke. Dapat ready ka dun eh. Pag ano ba, kahit sabihin mong ano ka, fully prepared ka, hindi mo alam kung kailan ka magkaka-mental block or ano. Pag ikaw, Kuy, sa mga ganong scenario, anong parang nagiging, napapuwersa ka ba mag-freestyle o meron kang mga parang pambato na, ito yung during the moments na wala akong masabi? Depende ko ano yung nararamdaman ko during the moment. Pag feeling ko hindi ko siya mahuhugot agad freestyle, hindi ako titigil talaga. Hanggat, yun nga, like ko sinasabi dito sa Break It Down, hanggat hindi mo pinapakita na nagkakamali ka, hindi mo pinapa-obvious, di naman makikita ng tao yun. So, minsan, hindi alam ng tao na wala na sa... Wala na yun sa plano yung iba. Pero same conviction pa rin, same ano. So, magdadasal ka na lang talaga na kumabit siya or... Sana mag-landing. Ganun, lumanding, mahanapan niya ng landing or... Baka dun sa part na yun na kung saan ka nawala, sana hindi naka-pay ng todo attention dun yung judges during that time na may time ka pa mag-ano. Dahil hindi naman parang the entire time makakatodo ka na ganyan. Minsan, yung environment, yung environment, minsan may ganun eh. May ganun ako eh. Minsan ba sobrang, kunyari, nakachamba ako ng malakas na punchline, nag-react yung crowd. Minsan nakakalimot ako, pero dahil nagre-react pa naman yung crowd, baga parang inaano ko na lang, pero nag-iisip na ako na parang nakalimutan ko yung sunod kong lines Pero putang na, kailangan mong ipakita na hindi mo kailangan ipahalata. Kailangan mag-freestyle ka pa rin. Parang maraming beses na eh. Pag ako nakakalimot, puta nag-a-adlib talaga ako. Katulad nung battle namin ni Zenlock. Yung paulit-ulit ako na ano. Pero yun talaga, choke na talaga, ano na talaga yun. Istanbul na talaga. Atmosphere. Pag halimbawa, sobrang init, o kaya biglang may mga kumakalabit sa'yo, iba rin eh, may magpapapicture. Nakasira siya ng flow din. Oo, hindi ka naman robot eh. Tsaka hindi mo kasalanan kung hindi mo nag-gets din minsan eh. Minsan, yung sound system, pangit din. Minsan, yung ano rin, pagka-deliver ng MC, masyadong komplikado. Kumbaga, hindi mo rin kasalanan yun kung ba't hindi mo siya masuskuran dahil kumbaga, risk na tinitake ng MC yun eh. O kaya, nagre-reference sila ng sobrang niche na. Totoo. Sige, tuloy natin. Kung matalo, yung technique ni Pistolero, Brad, wag mo nang gawin. Hindi yan tatalab sa mga tulad kong praning. Bukod pa dyan, hindi yan pamantayan ng galing. Panay hula ka sa rounds ng ina, Madam Auring. Sige. Kung talagang magaling ka, hulaan mo nasa isip ko ngayon. Ano, galing niya, no? Tama ka, pare. Galing. Yan talaga nasa isip ko eh. Wala kang sinabi. Ganda pa ng rhyme, naka-multisyllable pa. Tama ka pare, wala kang sinabi. Ganda nung bagsak eh. Tama ka, pare. Set Yan up pa talaga lang nasa isip ko eh. Wala kang sinabi. Set up pa lang may reaction eh. Tapos yung patch, di ba? Yung setup niya, yung reaction, ha! Tapos biglang yung punchline, woo! Yun yung malupit na two-bar talaga na parang tinamaan mo siya ng jab, tinamaan mo pa siya nung nung cross o nung uppercut. Sabaw pa lang, ulam na. Diba? Parang yun yan eh. Setup pa lang, ulam na. Dito, sabaw pa lang, ulam na. Diba? Rescue! Ang Lucky Me Beef na Beef Mami. May real parang beef sumasakto taste. lagi yung mga ads Sumasakto lagi sa mga kanina yung nakaraan pa yung ano ba yan? Yung fries. Yung bigla lumabas yung fries, di ba? Tama ka, pare. Yan talaga nasa isip ko eh. Wala kang sinabi. Sorry, Jen. Ha? Angas po, ha? La! Ang galing din nung nasilip niya ang angle kanina na o nga naman, ba't ka nagpe-predict na babanggitin nito ice, yung tungkol sa ice, kung totoo man nangyari yun. Kumbaga, ang
Ang pathetic nga naman kasi. To, pangalan mo yan eh. Malamang Lazy writing nga eh. babanggitin yan eh. Hindi, tsaka ano siya, parang hypocritical siya na mag-ano ka ng lazy writing, pero yung mismong ginagawa mo is lazy writing. Diba? Ang tamad nun. Kini-criticize mo na, ano, sasabihin mo ako na Ice? Eh, ikaw din yung Oo nga, no? Oo nga, parang, pinipredict mo na yung sasabihin niya habang inaano mo na rin yung sarili mo na malamang sasabihin mo yung ganito. atake mo na yan, sobrang tamad din yan. Di ba? Parehong Gustong-gusto ko lang na kinall out siya ni Jonas doon ng ano. ni-neutralize na niya agad yun, no? Na kung sakaling gawin niya, sobrang wala nang dating. Wala nang dating. Ka nasa isip ko eh, wala kang sinabi. Slow burn din eh. Round 1 pa lang, pinakita ko ng walang palagtong contender. St. Ice ka lang, samantalang ako ang pinakamalupit na icebreaker. Ganda. Gandang ender nun. Icebreaker, syempre jokes, icebreaker. Tapos yung biyak ng ano. Yung tactical na ano niya, rhetorical question niya na yung wala kang sinabi, yung kuwang-kuha niya doon yung ano. Kuwang-kuha niya si Ice doon. Tsaka yung first 4 bars niya, tapos yung tawid no na 2 bars. Oh, gusto na matagal na kaming walang pake. Nung Ice Rocks ka pa lang, matagal na kaming walang pake. Na-open niya ng maganda. Siguro may konting pang mangilan-ngilan na average bar sa gitna nung round 1. Pero towards the end, doon sa may tactical attack niya, tuloy-tuloy, maganda. doon na eh, hanggang doon sa ender eh, diba? Siguro sa may bandang gitna, may ano lang. And feeling ko tinatry ni Jonas maging well-rounded sa battle na to. Dahil, kita mo naman, di ba? Setup Nagtatry niya. siya ng mga bagay ba na hindi niya pa natatry noon? Or Hindi, hindi niya lang madalis gawin dati? Alam ko naman na ginagawa niya to dati. Kaya niya mag-bars, multi-syllables, lahat. Kaya, Kuya Loons, super-duper. Kaya ni Jonas yan. Kaso nga lang, bobo tong batang to. Hindi niya ginagawa. Super rappers. Kaya niyang gawin yun eh. Ang ano lang, mas inaano niya yung komedya dahil doon nga siya mas kinakagat. Nagpa-play siya sa strengths niya lagi. Mas madalas niya gawin yun, komedya. Strength din naman niya yun, pero yung komedya kasi feeling niya mas nakaka-relate siya sa mas marami and doon siya naging loved ng tao. Pero dito, pinaghalo niya eh. Kita mo yung ano, yung sa wala kang sinabi part na yung setup niya is comedy yung naging effect. And then yung punchline is ganun, di ba? Maraming reaction kasi sa ano eh. Pang-caught off guard din siya sa ano eh, pag lumilihis siya sa kung saan siya pumutok eh, na style eh, di ba? Totoo. Parang nakaka-caught off guard na, puta si Jonas, tumiknigal ng ganun. Tapos nag-landing. Suwabe. Sige. Bago natin husgahan yung round 1 na yun, tinan muna natin yung round 1 ni Saint Ice. Talon tayo Baring Saint Talon tayo hindi na natin mapakinggan yung ano lang kay Saint Ice kasi talo naman ako dyan na gusto ko lang marinig yung sa side ko. Sa side ko lang. Ano to eh? Channel ko to eh. Bago natin yan pagapangin natin yan dyan. Pagapangin natin. Okay. Ang haba no kay Saint Ice. Putang ba't ganun? Haba ng talo nun Sa tapos yun. Ilang minutes yun? 25. Nag-start siya ng 25. 5 minutes. Ayan, 40 na to. 25, 30, 35, 40, 15 minutes na. 20, 25. Kulang-kulang 30 minutes to, boss Wala ito sa'yo Yeah, pakinggan natin. Bravo! Bravo. Ginagatasan ko raw yung liga. Pabibo kay Enigma. Bakit? Hindi ba? Ang inan to, kailan ko ba tinangge, Ang inan to. Yeah, pre-med yan, pre-med. Kasi alam ko na rin Alam ko nang bibirayin ako dun Tutulig.
Tanungin mo si Arik, siya pa nagbibigay ng link. Di ba, boss? Hati tayo sa kita. Bobo. Galing yung mga ano no? Pupunahin pa yung... Mga neutralize ng mga ganyan. Alam na niya na kumbaga premeditated na yun. Alam naman niya na yun yung angulo sa kanya eh. Yun, di ba? Alam din ni Kuya Luns eh. Easy way, ano siya eh. Ang ganda niya gamitin kasi hindi na magamit against sa'yo yung bagay na in-embrace mo na eh. Oo, totoo. So, wala, imbis na i-deny niya, nagagatas ako, tangina. Sabi ko bang hindi? Anong magagawa ko doon? Diba? Galing, so yeah, goods yun. Psychological edge agad eh. Tanungin mo si Arik, siya pa nagbibigay ng link. Di ba, boss? Hati tayo sa kita. Ang inan to, bobo. Inan ito, pupunahin pa yung mga linya ko raw, walang kwenta, puro kwela. Samantalang yung mga sinabi mo, puro jokes lang yung bumenta. Di ba? Ang inan ito. Ako daw, lata ng nido. Ikaw nga yung kamukha ni Saitong, gago. Sa poster, pag kinasabi, ano yan, Saitong maputi? Tangina, natatawa ako. Hindi dahil sa ano eh. Dahil sa sinabi niya, natatawa ako dahil in-explain pa niya. Itong ganito, Saitong maputi. Hindi kasi bumenta yung ano, yung rhyme lang eh. Yung rhyme form eh. Tangina, parang ang nagdadala na lang talaga yung adlib eh. Parang, kailangan ko segundahan ng ano yun ng komentary na, di ba, tinan mo? Kasi pag doon, hindi na ako reaction eh. Ako daw, lata ng nido. Ikaw nga yung kamukha ni Saitong, gago. Sa poster, pag kinasabi, ano yan, Saitong maputi? Kahit na hindi na siya part ng ano eh. Wala nang rap dun eh. Wala na. Comparable na sa stand-up comedy yan eh. Yung nga tinatawag namin na non-rapping rebuttals na ano na siya. Ano na lang siya. Para lang makuha mo yung crowd. Pero sa judges kasi hindi ni-scorean yun eh. Na nakuha mo lang yung crowd para lang sa ano mo. Set up sa battlefield mo. Yeah. Okay siya. And sa ano mo, sa self-esteem mo, na mabibigyan ka nun ng adrenaline eh. Siyempre, may mga good hormones na tatakbo sa ano mo. Maka-apekto sa performance mo rin. Ano ba yun? Serotonin ba yun? Endorphin? Yung mararamdaman mo pag nabigyan ka ng... Manong po na, dami talagang alam ni Kuya Luns yung kahit sa mga ganong anong tawag sa ganon? Mga ganong scientific na alam pa rin ni Kuya Luns eh. Mga taong to, no? Siguro nung pinanganak si Kuya Luns, una utak, no? Iba tayo mabubuo, una puso? Di ba? Tayo mabubuo, una puso. Kasi syempre, siguro si Kuya Luns nung binubuto, utak agad, no? Tangina, sobrang talinong tao ang puta. Dopamine pa. Dopamine, no? Yung reward system. Reward system, mag-a-activate eh. So, gaganahan ka eh, di ba? So, yun yung purpose talaga ng mga ganun eh. Pero, hindi na sa judging yun eh. Hindi sa judging. For intangibles. Sa flow ng sarili mo. Yeah. I have had it with trying to organize all my tasks, and due dates, and documents I across a don't million care, different apps. Ako daw, lata ng nido. Ikaw nga yung kamukha ni Saitong, gago. Sa poster, pag kinasabi, ano yan, Saitong maputi? Ulit eh, no? Round 2 game! Boss! Bukod pala kay Zendlock, etong si Saint Ice, baby siya. Isipin mo, sasapakin ka na niya pero main event mo pa. Yung sinasabi ko kanina, mag-aaway sila. Sa dos for dos battle. Kaya ka ta. Eto pala yung sasapak sa'yo noon. Ibang klaseng pagkakataon. Isipin mo yun, ang dami nagmamahal dyan kay Arik tapos mag-isa ka ngayon. Pag pinagkukutosan ka ng mga to, iiyak ka, promise. Kung pumunta kang kalbo, lalabas kang atis. Pero bilib ako sa kapal ng mukha mo ha. Nakuha mo pang humarap. Sa taong bibigyan mo ng kamao pero bukas palad kang tinanggap. Sinali pa ng isa buhay. Ang swerte mo naman, Kap. Tapos tinapat ka pa sa akin, di pahinga ka na agad. Kasi wala kang... ibang Jonas, agresibo tong Jonas na to. Hindi siya ma-jokey. Hindi jokey. Sa first round, medyo halo eh. Yun nga, napansin din ni Kuya Luns dito na nag-adjust talaga ako ulit. Na ibalik yung, sinubukan ko talagang ibalik yung dating Jonas na, kasi ganyan naman talaga ako dati. Hindi talaga ako ma-jokes eh.
Sinubukan ko talaga dahil isa buhay nga, kailangan. Kailangan eh. Kasi madalas sasabihin na iba yun, taka puro ako patawa. Siyempre po kailangan ko rin ipakita yung kabilang side ko na kaya ko to eh. Kaya kong magganito eh. Kasi minsan, akala kasi ng iba kunyari, kunyari mga boksingero, iba magagaling lang sila sumuntok. Puta, hindi natin alam, puta, malakas din pala manadyak. Para may mga ganong dapat eh. Dapat kaya mo mag-switch. Pero yun nga, nag-switch ako, kaya nangyari. Di ba? Talo. Dito pansin ko, agresibo siya dito eh. Ganda bukas palad kang tinanggap tapos Sinampal. Tapos kang atis. Pero bilib ako sa kapal ng mukha mo Nakuha mo pang humarap. Sa taong bibigyan mo ng kamao pero bukas palad kang tinanggap. Sinali pa ng isa buhay. Ang swerte mo naman, Kap. Tapos tinapat ka pa sa akin, di pahinga ka na agad. Kasi wala kang gagawin St. Ice. Lalaban ka lang sa akin. Ako kailangan kong ipakita yung di nila sukat akalain. Sinali ako ng tournament, pampalakas ng bracket. Ikaw kaya ka nandyan para may labasan ako ng galit. Kasi pukin ng ina mo St. Ice, nung laban yung niyuni ko, 6 minutes kada rounds mo. Puro kakagulangan. Tapos sinali pa yung Mirage, yung isang tao pinagtulungan. Pero alam nyo ba kung paano siya nanalo dun sa laban? Pinasok ba naman yung Mirage, kaya yung parking nasa pawan? Okay. Parking? Medyo siya inside reference Mirage kasi battle rapper din yun eh. Pangalan niya Mirage. Tapos si Unico, meron siyang punchline about sa parking yung parking sa sa Baraha. Tapos sa parking na paradahan. Tapos parang na-review namin sa Break It Down yun na parang nakakatawa, medyo forced wordplay na-review namin yata ni Lanceta. Tapos parang nauso siya na ang dami nag-mock nung parking to. Tapos parang ginagawa niya dito dahil nakalaban daw yung nagsabi nun, pinasok to si Mirage sa parking, yung Mirage na kotse. Na double meaning niya dun sa parking. Pero yun nga pag obscure yung reference, lalo na si Mirage, hindi pa naman siya ganun ka-mainstream. Yan, medyo parang susugal ka dun no? Magpa-fly over the head. Siguro yun, bars yun for the judges. For the judges na. Kaya niya parang before that, kinuha na niya yung tao. Para makapuntos pa na siya sa judges and sa tao. Sa tao. Kumbaga, kasi pag nakuha mo na yung tao, kahit, halimbawa, meron kang may two-liner ka na talagang room shaker. Kahit yung isunod mo dun, inside joke, makakuha ka pa rin ng reaction dahil hawa pa dun sa huling Kumbaga, hahawa yung energy ng huli mong Tas kung sa paano mo pa siya sinabi, parang, hindi ko alam kung ano yung sinabi mo, pero magaling ka dun. Parang may ganun dating Kasi galing ng last mo may ganun Makukonect niya dun na mai-imagine niya kahit hindi niya alam yung context di ba? Isang tao pinagtulungan. Pero alam nyo ba kung paano siya nanalo dun sa laban? Pinasok ba naman yung Mirage, kaya yung parking nasa pawan? Parking? Mirage? Puta, kaya ko pala yung ganto? Yung ginagawa kong simple, tol, big deal na sa'yo. Gusto siya pamantayan kasi yung mga sulat niya raw, komplikado. Gago, wala kang karapatang magturo kung yung mismong laro nga hindi mo kabisado. Kasi, kung ayaw nila maging kato kasi galit na galit sa mga nanlalaing keso, sumasabay lang daw sa meta. Ulul, wag kang magmagaling. Kung epektibo yung estilo mo, iba't nandyan ka pa rin. Kung ayaw nilang maging kagaya mo, tol, wag mo silang pilitin. Wala kasi yan sa angas ng sandata, nasa kung paano mo yung gamitin. Kahit bigyan ka na magandang kargada, hindi ka pa rin sigurado. Walang silbi ang rifle kung di ka asintado, kaya hindi ko kailangan magbago o makinig sa wak mong payo. Kasi kaya kitang patayin ay sa paraang mas masaya ko. Kasi kaya kong gawin ng ginagawa niya. Kung gugustuhin ko lang, Brad, at kung pipiliin ko lang na tong karir ko hindi umusad. Parang sa tao. Ang galing, di ba? Napag-usapan natin yung kanina, di ba? Na kaya niya yung mga tulong para alaga ang puso, resistensya, mata at buong katawan. Centrum Advance. Bars, mga multisyllable, mga magmalalim. Pero yun yung prinsipyo niya Kaya ko yung gawin kung gusto kong hindi, di ba? Gusto kong malaos agad. Yun yung
Ano Tsaka yan? effective siya dito sa kung paano niya sinabi kasi hindi, alam mo yun, ginawa niya before, this battle din, parang ginagawa niya ng walang announcement, basta pinamalas niya lang. Oo. Then, sinasabi niya na kaya ko rin gawin yan, na kung tutusin, napakita niya na. Napakita, Oo nga, kaya niya na. hindi niya lang sinabi. Hindi announce, kaya parang mas, mas ramdam mo yun. Oo nga, kaya niya, kasi ginagawa niya kanina eh. Don't tell, show. Oo. Shinow niya muna, tas tsaka niya parang ginawang apparent, kaya ko. Imbis na, kaya ko rin yan. Tapos wala naman yung siyang pinakita na kahit konting glimpse. Ito talagang pinakita niya eh. Ay sa paraang mas masaya ko. Kasi kaya kong gawin ang ginagawa niya. Kung gugustuhin ko lang, Brad, at kung pipiliin ko lang na tong karir ko hindi umusad, pero never kong gagawin yan. Para lang sa tao magtunog malawak, mas pipiliin ko pa rin mangupal, masaya na ako, malaki pa bayad. Kaya sige, mag-wordplay ka na. Mag-wordplay ka na. Kaya sige, mag-wordplay ka na, fuck. Uy. Kaya sige, mag-wordplay ka na. Ano, paulit-ulit ba, men? Natural same eyes, yun lang ang kaya mong gawin. Ganda ng delivery niya dun. Gawin na. Tapos yung mata pa yun, tinitigan pa death stare eh. Ano, paulit-ulit ba, men? Natural same eyes, yun lang ang kaya mong gawin. Gusto ko yung, totoo lang, gusto ko yung delivery ni Jonas Cruz. Kumbaga, Humihiwa, no? Gusto ko yung delivery ni Jonas. Pwede bang sa kanyang lala move, di ba? Pwede siguro siyang mag-lala move rider or gusto siya mag food panda. yun siya na, tangina, parang sinasabi niya to sa tao, yo, ito yung kailangan mong marinig tungkol sa sarili mo, bitch. Parang Ganun yung manner. Ang ganda ng manner ng delivery niya eh. Yan ang gusto ko pagdating sa sa bumabattle quiz. Kumbaga, nakakabilib ang technicalities sa totoo lang. Pero marami pang area eh. ang dami kasing area ng rap na dapat mo i-cover para maging isa kang, alam mo yun, digestible MC para sa akin ha. Tsaka pangkalahatan talaga, mas relatable ka kahit na sa mga non-rappers, para magigets nila. Kasi hirap pag masyado kang obsessed dun sa technicalities na ano mo na eh, parang minsan rich na masyado or rich yung dating sa mga hindi kasing technical mo. Hindi, rin siguro, parang rin siya ng experience. Pag ganun pa yung focus mo, usually parang bago pa lang sa'yo yung rap, ngayon ka pa lang nahuhumaling sa mga elements niya. Pag na kasi, medyo matagal-tagal ka na, nagawa mo na lahat yun, parang iba-iba na eh. Kumbaga, parang si si Pablo Picasso, di ba? Siyempre dati, nagre-realism pa yun eh, di ba? Nung nagsisimula pa lang siya. Pero nung alam na niya yung human anatomy, alam na niya lahat. Saan niya binali? Nag-cubism na, iba't ibang nag-abstract na siya, di ba? Lumabas na yung mas gusto niyang alam na niya kung paano basagin yung rules kasi he spent years living within those rigid rules. So, kaya hindi mo rin parang pwedeng basagin yung rules nang hindi mo pa siya nalalaman kung ano yung mga rules. Tsaka pangit yung dating pag wala ka pang alam mo yung background na gaano ka ba maalam dyan sa rules na yan. Kasi pag si Pablo Picasso bumali ng rules, alam mong sinadya. Kasi may authority in a way dahil kitang-kita mo naman yung past works niya eh. Pero kung bigla ka nalang bumabali ng rule out of nowhere, napakanipis ng linyang tinatahak mo between rule breaker and you just don't know shit. Yeah, totoo. Yeah, so na pretentious ka lang. Ang pretentious ang dating mo. Okay, round 2 ni Jonas. Saan ka mas nalakasan? Sa round 1 niya o sa round 2 niya? Dito, hindi ko na kung sino ako iboboto. Tawid tayo sa... Eto, haba na naman ito, paring ice. Grabing grabing pagtalon. Okay. Totoo. Yeah. Parang na-sandwich yung performance niya sa mediocre shit. Totoo. Performance ni Jonas, okay. Pero pwedeng yan. Buhok na lamang. Buhok sa ilong. Lamang ni Jonas dito. Okay, round 3 tayo. Okay.
Galing eh, no? Kupal pala Ginagawa yun. mo yung ginagawa ko dati. Ang lupit mo, pare. Basic pa nga eh. Okay ng teaching nga. Ang ina mo, pre. Grabe ka mambaon. Boss, gano'n ka pala mag-absorb ng jokes, no? 10 taon. Tanginan yan. Tagal nun. King ina, sinisita pa yung kanta. Yung kanta ko, tol, Yan, dahil kay Kuya Luns, kahapon na niya nang hindi ako nagra-rhyme. Putang ina, tuloy, nagra-rhyme na ako nang walang kakwenta-kwenta. Na ano kasi yun eh, parang kailangan ko talaga mag-rhyme. Kailangan ko siyang gawin. Pero, yun nga, at least tinatry ko yung mga kailangan kong i-adjust. Yun kasi yun eh, nung napakinggan ko kasi yung mga advice ni Kuya Luns tungkol dun sa mga tungkol dun sa hindi ko pagra-rhyme, parang naano ko yun na dapat ko talagang i-rhyme yung mga ano. Pero niya, nangyayari, nira-rhyme ko na nang wala na. Ikat yun. Hindi katulad mo, ang wak. Buti pa yung kanta ko, dede. Yung karir nun, may hinaharap. Ikaw, king inang to, wala namang bilang, nagmamagaling. Tandaan mo, Ice, hindi ka uubra sa duling. Ni-rhyme na lang eh. Round 3. Wala na lang eh. Pang reaction na lang eh. Diba MMA fighter ka? Sige, iset mo laban natin. Tignan nyo to kung uubra. Mapapahiya ako sa gitna ng stage kasi hindi ako pupunta. Gago. Pero, yun yung mga ano ni Jonas, yung unpredictable yung punchline. Off-guard gay, saan yun? Hindi sa akin to uubra. Mapapahiya ito sa stage kasi doon pupunta. Galing eh. Kumbaga dun sa punchline mismo, hindi pa rin siya ano eh. Dun sa mapapahiya to sa stage, hindi pa rin siya reveal eh. Hanggat hindi niya sabihin yung pupunta eh. Kaya napaka-surprising nung Tsaka sinet-up niya na parang ang masculine niya eh. Oo, ano? Hindi niyo pa matutunogan na mapapahiya to sa gitna ng stage. Pwede kasing mapahiya siya, matatalo ko siya, or isang putangin na no. Hindi ko alam, ganun talaga ako mag-isip ng jokes eh. Doon sa mapapahiya to sa stage, hindi pa rin siya reveal. Ganun ako gumawa ng jokes eh. Hanggat hindi niya sabihin yung pupunta eh. Kaya napaka-surprising nung Tsaka sinet-up niya na parang ang masculine niya eh. Diba nag-MMA ka? Hindi sa akin to uubra. Ang ganda parang rhyme, uubra, pupunta. Maganda yung ano niya. natin, tignan nyo to kung uubra. Mapapahiya ako sa gitna ng stage kasi hindi ako pupunta. Bruce Lee. Bruce Lee ang pupunta. May mga kalmot pa dito eh. May mga kalmot. Di ba MMA fighter ka? Density is a tool to record your DJ set and master Doble talaga to. Yung mga viewers ko naiinis na eh. Tangina, may ads na nga kay Looney. May ads pa dyan sa'yo. Puta sunod-sunod na ads dyan ah. Density connects to DJ. Sige, isip mula pa natin. Tignan nyo to kung uubra. Mapapahiya ako sa gitna ng stage kasi hindi ako pupunta. Natawa rin Pero siya. fighter tong si Ice. Ngunit di siya magaling at malakas. Kaya pala Ice, kasi pagdating sa ring, nanigas. Ang angas pa naman sa interview, kala ko talaga mala Bruce Lee. Puta, pagtungtong sa ring, ting-ting-ting, Sleeping Beauty. Pero pre, marunong ka eh. Alam mo kung saan ka lang nagkulang? Hindi ka tinuruan paano magdala ng unan. kahit pillow neck lang sana. Pang safety lang. Pillow Di mo neck. type, Neck pillow yun. matutulog ka lang pala saan. Neck pillow. Wala ha. Baliktad ka talaga. Parang crowd of master control, di ba? Pillow Di mo neck. type, Neck pillow yun. matutulog ka lang pala saan. Pillow neck. Kabaligtad ba? Turuan paano magdala ng unan. Kahit pillow neck lang sana. Pillow neck. Pang safety lang. Di mo type, matutulog ka lang pala sana ang sinalihan mo, pillow fight. Pero maswerte ka pa rin kasi walang AI. Kaya nakaligtas ka, boss. Sa mga edit na pagsapak, biglang lalabas yung Diyos. Ano ba yung mga AI? Yung may Jesus? Yung randomly, biglang ano. Biglang sasayaw yung Santo Niño. Yung ba yan? Yayakapin ka ni Jesus. AI, kaya nakaligtas ka, boss. Sa mga edit na pagsapak, biglang lalabas yung Diyos.
Pero kung ako nakalaban mo nun, mas malala aabutin mo sa akin. Sa backstage pa lang, sasapakin na kita habang kumakain. Susuntok-suntokin ko yung mukha mo, kahit na dumugo pa, at sasabihin ko sa management natin, ikaw nanguna. De, joke lang. Hindi ako ganon. Pagdating sa octagon, estilo ko kakaiba. Lalapit ako sa'yo, tapos yayakapin kita. Sabay ipaparamdam ko sa'yo kung gaano ka kahalaga. Ito pure jokes na tayo. Ay, kinilig oh, kinilig. De, yung gagawin ko sa'yo, promise masaya. Ilanak ko yung legs mo, tas kikilitiin kita sa paa. Mag-ululan. Malamang marami na naman magagalit. Kasi puro ako patawa. Etong flip top, binabattle rap, comedy bar na. Eh puta, kasalanan nyo rin naman kung ba't di na ako nagseseryoso. Kasi sa tuwing nagte-technical ako, puta, nagtatawanan din kayo. Kaya mag-ululan na lang tayo rito. Hayaan na lang natin siguro yung mga katulad ni Saint Ice ang magpanggap na matalino. Kasi kontento na ako maging patawa sa mga tao. Kasi pag ginalingan ko pa masyado, mawawalan ka ng trabaho. Real talk, walang perpektong estilo. Lahat nabubutasan. Walang matalinong tao. Lahat nagugulangan. Alam mo kung anong kailangan? Pagdating sa laban, walang iba kundi ang mga judges pakisamahan. Gago ko. Puro siya patawa dito, no? Which is risky din eh, no? Kasi parang hindi niya inaatake si Saint Ice eh. Nag-jokes lang Lalo talaga na yung siya. kanina yung kikilitiin ko yung paa mo. Yes, pwede mo ma-entertain yung crowd, pero at some point, battle pa ba to? Oo. So, yun din eh. Kumbaga, pwede ka tawanan ng crowd, pero nakakatuwa ba siya o nakakatawa ka na lang? Alam mo yun? Totoo. Hirap yun. Tsaka depende sa judge yan. Pag yung judge yan na medyo lyricist, tapos, di ba, may kita na, okay, o sige, nakukuha mo yung crowd, pero ano siya, no? Pero may balance pa rin eh. Medyo banal siya, medyo trite na siya. Sa akin, dapat may balance pa rin eh. Alam mo yun? Kunin mo yung, gamitin mo lang yung entertainment as a tool para makuha yung attention nila. Tapos incorporate mo sa battle. Kumbaga, pwede ka mag-play sa strengths mo bilang nakakatawang tao. Pero, paano mo siya itatahi sa kung paano mo ba dudurugin yung kalaban. Kasi pwede ka naging nakakatawa, gaya nung kigilitiin kita and shit. Napapatunayan mong may humor ka, pero hindi mo si Badang, sabi niya, kainin ko tayo mo, di ba? Nakakatawa. Pero, yun nga, nakakatawa ka pa ba? Ay, nakakatuwa ka pa ba? O nakakatawa ka na lang? Nakakatawa ka na lang. Yun lang yung ayaw ko. Kumbaga, na-appreciate ko yung entertainment if natatahi mo siya sa intention nitong ginagawa nyo. Kumbaga, kaya ako siya pinupuntusan kanina kasi na-late ng gising, bote na lang may UFC tamisanghang. Igisang giniling. Nahihit niya both. Nahihit niya eh. Both goals, kumbaga. Dito parang straight up patawa na lang eh, no? Hindi ko lang trip yung gano'n. Kasi pag ginalingan ko pa masyado, mawawalan ka ng trabaho. Yan, mga ganyan. Okay yan, ganyan. Real talk, walang perpektong estilo. Lahat nabubutasan. Walang matalinong tao. Lahat nagugulangan. Alam mo kung anong kailangan? Pagdating sa laban, walang iba kundi ang mga judges pakisamahan. Hindi na siya offensive sa kalaban niya, no? Entertaining yun. Para sa crowd. Fan service. Totoo. Lahat ng bara kong ibinaon, puro solidong pinag-isipan. Wala akong sinayang, kaya wala akong pagsisisihan. O kung di ako manalo rito, tama, wala akong pagsisisihan. At kung di ako iboto ng mga hurado, wala na lang pansinan. Okay. Hindi ko masasabing nag-play siya sa strengths niya kung nakilala siya sa pagpapatawa dito sa round na to. Kasi, masabi ko nag-play ka sa strength mo if nalagyan mo ng puwersa yung battle. Kumbaga, strength mo nga pagpapatawa pero ginamit mo ba panuntok? O talagang nagpatawa ka lang? Hindi na siya kumbaga, battle. Kumbaga, antics na lang siya, no? Yes, antics siya. Galing mangilatis ni TPC. Tama, TPC. Magaling siya magbigay ng opinion. Magaling siya grabe tong
tandem nila ni Kuya Luns ngayon. Yun siya nagfo-fall. Grabe tong episode na to. Tulad nung maraming elemento na pwede kang dalhin di ba? Mga props, mga jokes. Pero kung hindi siya relevant dun sa kalaban mo or hindi directed towards dun yung line, kasi pwede ka naman makakuha ng reaction sa kahit anong paraan Hindi naman reaction yung ini-scorean dyan di ba? Kung paano mo lang, kumbaga yung crowd, kumbaga sa Street Fighter or sa ano pa bang mga fighting game na may alam mo yun, nasisira yung background. Kumbaga, naapektuhan niya yung battleground pero hindi siya yung dapat mong kino-consider lang. Kailangan mong i-ano yung kalaban pero in a way parang props din yung yung mga taong nanonood na kailangan mo silang gamitin para isway yung confidence ng kalaban mo pati yung sayo. Pero kung dun ka na lang din magfo-focus, napaka-risky nun lalo sa mga seasoned na judges na parang parang ano yun pointless. Pwede mong gawin kahit kanino yun diba? Medyo generic siya Ito, tsaka ito sa akin, parang ang risky lang ng ganito. Kasi pwede kong puntosan si Jonas dito sa round 1, round 2 niya. Pero, kasi, para sa akin minsan, ang crucial nung ender mo, na pag dinurog ka dito ng kalaban mo, pag durog na durog ka, minsan gusto kong i-disregard yung unang rounds. Kasi, hindi ko alam kung proper ba yun na way ng pag-judge ng battle pero... Depende yun case-to-case basis. Merong ganun Kasi sa sunugan, yung point system namin doon, iba Kumbaga, 30% yung first round, tsaka second round. Yun, bale hanggang dito na lang, no? Hindi ko na rin tatapusin yung... kasi talo naman talaga ako dyan. Gusto ko lang marinig yung opinion nila doon sa sulat ko, no? Yun, maraming salamat dito sa dalawang taong napakatalino na to. Si Kuya Luns at si TPC. Shoutout sa inyo mga kuya. Maraming salamat. Yun, hanggang dito na mga pare ko. Hanggang sa muli. Peace out.